panahon ni Abraham, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya na sinasabi, "Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo." Henesis 17:10. Ngunit kapansin-pansin na mababasa sa Henesis 17:12. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Dito mababasa na yung mga sanggol ay tutuliin sa 8 araw mula sa kanilang kapanganakan. Nagbigay ng saktong panahunan ang Diyos sa pagsasagawa ng pagtutuli at ito ay sa 8 araw. Bakit kaya? Alam naman natin na kapag nag-utos ang Diyos ay tiyak na may dahilan at ito'y sa ikabubuti. Ang patunay nito ay mababasa natin sa aklat ng Roma. Ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Roma 7:12. Kaya nakakasiguro tayo na noong inutos ng Diyos kay Abraham na tuliin yung mga sanggol sa kanilang 8 araw, ay ito ang pinakamainam na panahon para tuliin sila. Alam niyo ba mga kabred at mga kasambahay, kailan lang nadiskubre ng mga dalubhasa sa makabagong panahon natin ang karunungang ito na sinalita ng Diyos kay Abraham libu-libong taon na ang nakalipas. Ayon sa matinding pag-aaral ng mga dalubhasa, kaya pala ang pinakamainam na panahon para magpatuli ang isang lalaki ay sa 8 araw nito sa mundo, ay dahil sa panahong ito, ang vitamin K at ang elementong prothrombin ay nasa kanilang pinakamataas na level. Sa ganitong kalagayan, madaling gumagaling ang sugat sapagkat ang kombinasyon ng vitamin K at prothrombin ay mainam para sa mabilisang pamumuo ng dugo, na siya namang importante sa anumang operasyon. Kasi kung mabagal ang pagbuo ng dugo o blood clotting, malaki ang tsansa para magkaroon ng hemorrhage o di mapigilang pagdurugo ng sugat. In short, mabagal ang paghilom ng sugat. Batay sa Medical Journal of Australia dated March 5, 1977 sa Princess Margaret Hospital for Children ng Perth, Australia, may mga kaso ng mga sanggol na tinuli hindi sa 8 araw. Ang isang kaso ay tinuli sa 5 araw ng kanyang buhay. Noong sumunod na araw, ang sanggol na ito ay namutla at tumigil na sa pagkain. Lumala ang kondisyon nito at namatay rin pagkatapos ng 3 araw mula nang ito ay tanggapin sa ospital. Ang isa naman ay tinuli sa 11 araw ng kanyang buhay. Ngunit nang sumapit siya sa kanyang 5 buwan, ang sanggol na ito ay nagkaroon ng problema sa pagkain at bugnutin. Kinakitaan din siya ng senyales ng sakit na cerebral palsy. Ngunit ang sanggol na tinuli sa 8 araw ay normal ang developmental progress nito sa 7 buwan ng kanyang buhay nang ito'y muling check-upin ng mga doktor. Sa ibang bansa naman, may kaso ng isang sanggol na tinuli sa 1 buwan ng kanyang buhay. Ngunit pagkalipas ng 2 araw, ito ay namatay dahil sa hemorrhage. Gayun din naman sa University College Hospital, Central London, may naitala na tinuling sanggol sa 7 araw ng kanyang buhay. Namatay ito 8 araw pagkalipas na ito ay ma-admit. Ito ay namatay dahil sa cardiac arrest at kakapusan ng hangin. Ang mga kasong ito ay may tuturing nating patunay na may dahilan kung bakit inutos ng Diyos na tuliin ng mga sanggol sa 8 araw ng kanilang buhay. Ang galing, hindi ba mga kabred? Ang siyensya mismo ang nagpapatunay na totoo at siyentipiko ang Biblia. At marapat nating gawing gabay sa ating pamumuhay, gaya ng nasusulat sa 2 Timoteo 3 at 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran.